DWRB News FM 103.9. Ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM. Ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. Ayun, 1 minuto bago sumapit ang ganap na ika-6 ng umaga. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao at magandang araw po sa lahat ng inaabot ang broadcast namin ngayong araw na ito. Welcome sa The Observer Pusong Minero. Ngayon po ay araw ng Sabado, ika-3 sa buwan ng Enero 2026. Ito ho yung unang araw na magprograma tayo ng 2026. At Happy New Year po sa lahat ng mga nakasubaybay at sa lahat po ng ating mga kababayan na regular na sumusubaybay po dito sa programa. At siyempre tayo po yung live sa pamamagitan po ng DWRB 103.9 FM. At siyempre magandang umaga kay paring Rene Tichaco. At ganoon din siyempre sa The Observer News. At ganoon din sa YouTube, The Observer News Channel. At samahan niyo po ako sa loob ng 2 oras ngayong umagang ito habang inaantabayan na natin ang ating kasamang Jimmy Mahusay. At tayo ay magtatalakay ng ilang mga usapin. Siyempre, hatidan din namin kayo mga balita. Hatidan. Magagalit sila, worried man talo sa akin ito. Mahatiran din po namin kayo ng mga balita. Oo. At siyempre, balikan natin ng konti. Palibasa 2026, balikan natin mamaya yun pong mga maiinit na issue na tinutukan po ng The Observer News at ng The Observer Pusong Minero sa mga nakalipas na taon at may mga baka yung ginagawa ko natin pagtutok rito eh. O kaya samahan niyo po kami ngayong umagang ito at tayo ho'y magkatalamitan. Pero magandang umaga nga po pala sa bumubuo ng Philippine Mine Safety and Environment Association sa panguna ni Luis Sarmiento. Ay Miss Teresa Paz, siyempre magandang umaga rin. At lalong-lalo na sa mga taga-Eastern Rizal Miners Association sa pangunguna po ni Miss Lita Lee at ni Miss Annie D. At siyempre sa mga taga-MAPA sa pangunguna naman ni Carol Angeles. O magandang umaga po sa inyo at Happy New Year siyempre. Oh, happy New Year at tayo ho'y magka-talamitan ngayong umagang ito. Pero katulad ng sinasabi ko kanina, mga kababayan ko, marami ho tayong ihahatid na mga balita at yun ho ang ating anong tawag dito? Tatalakayan mamaya. Doon ho ikot yung ating pagtalakay mamaya. Eh, tama-tama ako, samahan niyo po ako. At mamayang 8:00 po ay makakasama naman natin si paring Edwin Moreno. At siyempre, maghahatid din niya ng maiinit na balita dito po sa at na nangyayari po dito sa ating kapaligiran. At yung mga nagpaputok ha, sana hindi naman nadali yung inyong mga kamay. Sabagay, medyo mababa naman yung record ngayon na naitala ng Philippine National Police at kahit nga ng mga ahensyang nakatutok dito po sa paghiwalay po ng taon. Oo. Anyway, at least kahit pa paano pumasok yung taon na buo yung inyong mga daliri. Kamay. Kumpleto ang daliri. Ayun. At siyempre, unahin natin muna yung report hanggang habang inatabihan natin si kasamang Jimmy Mahusay. Unahin muna natin itong mga report. Para makabawas-bawas tayo. Ito ho, isang 11 anyos na bata ay isinakay ng 3 kalalakihan bago iniwanan sa madilim na lugar. Diyan po yan sa bahagi ng Morong Rizal. At ang report na yan ay magmumula naman sa ating kasamang Ray Reyes. Sama Ray. Palaisipan ng motibo sa ginawang pagtangay ng 3 kalalakihan sa isang 11 anyos na batang lalaki matapos ay basta iniwan na lamang sa madilim na bahagi ng sitio Malalim, Barangay May Bangkal, Morong Rizal. Sa salaysay ng biktimang si alias Utoy,
Inutusan lamang siyang bumili ng seasoning sa tindahan na malapit sa Marawi Sitio talaga ng lapitan ng tatlong lalaki na nakamotorsiklo at sa pilitang pinasakay at dinala sa malayo sa madilim na lugar na sakop naman ng Sitio Malalim ng nasabing barangay. Maigi na lamang at isang rider ang dumaan at humingi ng tulong ang bata na ito'y maihatid sa kanyang pamilya. Agad namang nakipag-ugnayan ng rider sa inyong kabanlingkod at agad din tayong tumawag sa tanggapan ni Police Major Elmer Rabano at ilang minuto pa nga lamang ay dumating ang kapulisan na maayos namang naibalik ang bata sa kanyang pamilya na sinundo sa Barangay Hall Annex ng nasabing lugar. Samantala, wala namang naitalang sugat sa katawan ang lalaking menor de edad. Payo natin sa ating mga kapwa magulang na maging maingat sa ating mga anak lalo na sa gabi. Mula sa Morong Rizal, ako si Kuya Ray at ito ang The Observer News dito lang sa DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una. Ayan, si Reyes Ray. At, alam nyo, mapapasal talaga ho yung mga kagawad ng PNP. Isipin nyo, yung batang lalaki. O, tinahay na tatlong kalalakihan. Pero, alam niyo yung lugar na, familiar po kasi ako dito sa lugar na tinutukoy, yung pinag-iwanan eh. Talaga akong madilim ron. Yan po kasing, anong tawag dyan? May bangkal talaga road. Relatively, napakadilim po talaga ron kasi bibihira naman ang bahay doon. No, kung may bahay man, doon sa malalim, doon sa gawing taas. Pero kung iniwanan yon along ng barangay talaga ron, talaga akong madilim ron. Kapag ka nag-iisa ka nga ron, at kahit nakamotor ka, kakabahan ka eh. Oo. Kasi sino pa yung batang 11 anyos, iwanan mo ron sa ganung kadilim na lugar. Pero, ang tanong ko ron ano ba yung motibo nung tatlong kalalakihan sa pagpipilit nilang maisama yung bata? Oo, siguro, ang saganang atin lang, mga kababayan ko, dun po sa mga magulang, ingat-ingatan ho ninyo yung inyong mga anak, lalo na't alanganin na yung oras. Wala namang pinipili. Kaya pang babae, mapalalaki eh. Pati nga ito, 3 taon, no, tinangay pa. Tinamaan na magaling niyan. Anyway, at tuloy tayo. Yung RCDC nandiyan nakita mo. Isunod natin yung sa RCRDC. Oo. Yung ginawang pag-ayuda o pag-alalay ng Rapid City Realty Development Corporation at naging katuwa nga ito ng Barangay Dalig sa pagrarasyon ng tubig. Kamakailan ito yung maputulan ng tubig ng Manila Water, yun ng Teresa Water District. At narito po ang detalye ng balitang yan. Naging katuwang ng pamahalang barangay ng Dalig ang Rapid City Realty Development Corporation para maibsa ng kakapusan ng tubig sa Sitio 42 o Abuyo Danging Bridge kamakailan. Ito'y matapos sa pansamantalang maputol ang serbisyo ng Manila Water sa Teresa Water District dahil sa pagkakaroon ng financial liability. Kaya nga ang Barangay Dalig Teresa Rizal sa pamumuno ni Barangay Captain Gerald Lopez, katuwang ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office at ang Municipal Government ng Teresa Rizal ay agad nakipag-ugnayan sa Rapid City Realty upang mahiram ang water tanker ng kumpanya at maging katuwang sa pagrarasyon ng tubig. Abot-abot naman ang pasasalamat ng mga residente hindi lamang sa pamahalang barangay lalo tigit sa pangasiwahan ng Rapid City Realty na lagi nilang katuwang sa panahon ng pangangailangan bilang pagtalimar nito sa pamantayan ng responsableng pagmimina, pagpapatupad ng Social Development and Management Program at ng Corporate Social Responsibility. Samantala, maliban sa mga ganitong tulong, regular din ang pagkakaloob ng tulong ng Rapid City Realty sa bangos barangay na apektado ng pagmimina at sa mga karatig na barangay sa pamamagitan ng kanilang programang panlipunan, pangkalusugan at pangkapaligiran. Felix Tambongko, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una. Ayun. Yan ho yung part po ng Social Development and Management Program ng mga responsible minero po ng Rapid City Realty. At maraming salamat po sa mga taga Rapid City at siyempre kay Boss Dong o kay Boss Dong San Gabriel. Yan.
Andiyan na Ma'am Lani, magandang umaga po. Ayan, medyo nakakatuwa naman na sa kabila ng kagipitan ng ating mga kababayan, sa gitna ng kauhawan at abay init, wala akong magamit na tubig. Kapag tubig ang nawala, problema talaga. Pero malaking bagay na kahit papaano merong nakakatuwa. Ngayon po mga local government unit, yung mga barangay, para kahit papaano maservisyohan yung ating mga kababayan. Pero in fairness yun ang nangyayari pagka-update nga pala dun sa mga tiga Teresa Rizal. Yun ang nangyayari pagkaputol ng tubig na ibig sabihin yung supply ng tubig ng Teresa Water District na nanggagaling sa Manila Water ay na-restore na po. Muli nang naibalik. Ito ay patapos na maglaan ang pamahalaang bayan sa pangunguna ni Mayor Del de la Cruz ng 2 million pesos. Ito ho'y mula naman sa insentibo ng MWSS. At batay na rin sa naging rekomendasyon naman ni MWSS Bobby Cleopas. Kay Administrator Bobby Cleopas. Leonor Bobby Cleopas. At bate po sa kanya naging rekomendasyon, yun ang insentibo na tinanggap ng Teresa Rizal mula po sa MWSS siya hong pansamantalang ipinangpuno doon sa pagkukulang ng Teresa Water District kasi kung hindi naman mapupunan, ang mangyayari dyan hindi maibabalik yung serbisyo ng tubig. So anyway, at nagpapasalamat din yung ating mga kababayan sa pamahalaang bayan, ganon din sa MWSS. At siyempre, dun sa mga tumulong naman sa panahon na putol yung tubig, dun sa Rapid City Realty, at siyempre, sa mga opisyal ng barangay sa pangunguna nga ni Barangay Captain Gerald Lopez. Pero, naalala ko tuloy yung sa Tumana, sa Marikina, Mamaya, pag-usapan natin yan at tanggap ulit tayo ng report kasi marami pa tayong idinandang report. Bihira kasi mapakinggan ninyo sa ibang network ito kaya kahit pa paano, nire-review at pinaparinig natin. Yun daw hong quarrying dyan sa bahagi ng Agos River. Abay, hiniling ng Sangguniang Bayan na patigilin at ang kahilingan na yan ay sa pamamagitan ng dalawang magkaugnay na resolusyon na ipinasan ng Sangguniang Bayan noong December 22, 2025. At narito ang detalye ng balitang yan. Hiniling ng Sangguniang Bayan ng Infanta Quezon sa Provincial Mining Regulatory Board at Mines and Geoscience Bureau Region 4A ang kagyat na pagpapatigil sa lahat ng quarry operation sa Agos River. Sa dalawang magkaugnay na resolusyon na pinasa ng Sangguniang Bayan ng Infanta noong December 22, 2025, layo nila na maprotektahan ng embankment, mga estruktura at lalo tigit ang mga mamamayang naninirahan malapit sa Agos River at mapanatili ang malayang daloy ng tubig sa nasabing kailugan. Kabilang sa mga ipinasang resolusyon ay ang SB Resolution No. 393 Series of 2025 at SB Resolution 394 Series of 2025 na parehong inakda ni Honorable Maxiel Rodrigo Mortis Jr. na magkasunod na pinagtibay noong December 22, 2025. Sa ilalim ng SB Resolution 393 Series of 2025, hiniling ng Sangguniang Bayan sa Provincial Mining Regulatory Board at Mines and Geosciences Bureau na mag-issue ng stoppage order sa lahat ng quarry operation sa Agos River. Patay sa dalawang resolusyon, ang Agos River ang pangunahing source ng tubig, kabuhayan at nagpapanatilan ng ecological balance. Batay sa dalawang resolusyon, ang Agos River ang pangunahing source ng tubig, kabuhayan at nagpapanatili ng ecological balance. Sinasad rin sa resolusyon na may nakarating na reklamo hinggil sa quarrying at extraction activity na nagdudulot ng panganib sa environment, public safety at riverbank stability at siltation sa ilog at sakahan sa mga nakapalibot ng mga komunidad lalo na sa panahon ng tag-ulan. Sa ilalim din ng SB Resolution 393, hiniling ng Sangguniang Bayan sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan ang agarang pagkasagawa ng inspeksyon at ebalwasyon sa lahat ng quarry activity para matiyak ang legalidad at epekto sa kapaligiran. Samantala, sa SB Resolution 394, hiniling ng Sangguniang Bayan sa pamahalang panlalawigan ng Quezon na mag-develop at may patupad ang Master Dredging Project sa Agos River na may kaugnayan sa navigation, pagpapagaan sa pagbaha, pagpapagana ng infrastructure development at pagpapanumbalik ng kapaligiran.
Humiling din ang Sangguniang Bayan sa pamamagitan ng nasabing resolusyon sa tanggapan ng pamahalang panlalawigan sa Department of Public Works and Highways, Department of Environment and Natural Resources at Mines and Geosciences Bureau at iba pang may kaugnayang stakeholder para sa technical, environmental at regulatory support. Nagpahayag din ang Sangguniang Bayan ng pagsuporta para sa comprehensive studies, feasibility assessment at environmental impact evaluation bilang requisitos sa implementasyon ng Master Dredging Project. Felix Tambongko, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una. Ayun. Yun ho yung may kaugnayan po doon sa kahilingan niya ng Sangguniang Bayan na patigilin. Yun ang lahat ng quarry operation dyan po sa bahagi ng Agus River by truck nga pala yung inihila. No? Parang quarry talaga eh. Kung alam ko dyan, inisuan talaga yata ng permit yan ng Provincial Mining Regulatory Board. Eh. Ibig sabihin, yung provincial government ang responsable doon po sa pag-i-issue ng mining permit tapos ikinukuha yan doon sa tanggapan ng Mines and Geosciences Bureau nung tinatawag na permit to transport o transport permit. No, pero ang atin lang, mga kababayan ko, dahil ang concern ho dito, itong pinag-uusapan, ay may kinalaman doon ho sa usapin ng seguridad, kaligtasan, at siyempre yung pangangalaga ng kalikasan, abay dapat i-consider at tingnan din, yun ang pangunahing dahilan kung bakit nagpasa ng ganyang resolusyon yung pamahalang bayan. At siyempre, kung meron mang ginagawang extraction ng mga resources, kasi kailangan mo rin naman talagang mukhayan sinasabi sa isang resolusyon na dapat gumawa ng isang komprehensibong programa o plano sa pagsasagawa ng dredging para mailagay sa tamang konteksto. Kasi kung hindi mo rin naman kasi i-dredge yan, masisilt o matatabunan ng banlik. Yan hong lunas ng ilog, ibababaw ng bababaw yun. So, sa madalit salita, kapag bumabaw yan, hihina ho yung capacity o kakayahan ng ilog na ma-cater niya yung buong volume ng tubig na bumababa. Oo. So, paboro tayo dun sa ginagawang pagpapasawa ng Sangguniang Bayan Resolution na yan at saka lang panawagan na ipatigil at gumawa ng kaukulang plano, komprehensibong programa para ho doon sa dredging program may sasagawa dyan sa naturang kailugan. Pero teka muna, at tanggap pa tayo ng report. Abay, meron palang ito dun sa enkwentro nangyari pala dyan sa bahagi ng Occidental Mindoro, particular sa bahagi ng Abradi Ilog na ang balita nga natin at bate na rin dun sa report na ginagawa ng Commission on Human Rights at ng Karapatan na dyan sa bahagi ho ng Southern Tagalog. Mahigpit na kinukundi nila yung operasyong militar na nung bagong taon daw ay umulan ng bomba. Yan hong ilang barangay dyan sa lugar niya. Pero ito ay may kaugnayan doon sa nangyaring patuloy na operasyon na yan. Dito ho nagmula yan. At ang detalye ng balitang yan mula sa ating kasamang Dan Torbeles. Kasama Dan, magandang umaga sa iyo. Samandan. Samandan, magandang umaga. May makatulad kasama Dan Torbeles. Samandan. Na-traffic yata si Samandan natin. Tabayan na natin. Samandan! Nandiyan ka na ba? Yes, maraming salamat kasamang Felix at Naku, kasamang Jimmy. nagising din sa wakas. Tulog pala yung mga tinatawag. Sa pagitan ng mga militar at NP guerrillas, New People's Army sa isang barangay sa Sitio Bamara, Barangay Cabacao, Abradi Ilog, Occidental Mindoro nitong bagong taon, January 1, 2026. Araw ng Huwebes nang magkaroon ng sagupan at palitan ng putok ng kanilang mga baril ang mga magkabilang panig ng mga sundalong militar at teroristang NPA. Isa umano ang sundalong kipatan at umano'y isa namang NPA nasawi sa banggit na barangay sa Occidental Mindoro. Ayon sa ulat ng mga spokesman Colonel Michael Aquino ng SICAD ID Infantry Division ng Kamkapinpin, Tanay Rizal na nagkasagupa ng mga militar at ng 76th, 1st and 59
IB Infantry Battalion, kasama na rin ang 5th PISR Scout Ranger Battalion nang magkaroon ng clearing operation ang mga kasundaluhan sa mga nalalabi pang mga membro ng Larangan Guerrilla sa lugar ng Occidental Mindoro dahil sa impormasyon na binigay ng isang residente sa presensya ng mga armadong grupo sa lugar na naging dahilan dahil kagad na nagresponde ang mga militar na humantong sa engkwentro sa magkabilang panig na nang humupa ang nasabing labanan, nagsagawa ng clearing operation ang mga militar. Ilan sa mga nasamsam na recover mula sa mga nagsitakas ng mga NPA na itong mga kagamitan tulad ng ATM, debit card ng LBP at BPI na nakapangalan kay Gerlaine Rose Doidora, Bachelor of Science in Secondary Education, Major in English, student ng pamantasan ng lungsod ng Maynila na mga larawan ng kabataan at kababaihan at identification card ni Stephanie Joy Borinaga, 20 anyos, residente ng Sukat, Muntinlupa. Gayon din ang medical at hygiene kits, personnel na kagamitan at pagkain at umano'y mga dokumento ng mga subversibo ng NPA na na-recover sa nasabing pinangyarihan na may kinalalaman kasama na paglabag kuno saan ay agad na nakipag-ugnayan naman ang militar sa lokal na pamahalaan Abrade Ilog at sa Abrade Ilog Municipal Police Station kaugnay ng pagkakakilanlan ng mga dumadayo sa lugar. Alinsunod sa dayo ordinance na ipinasa naman ng Sangguniang Bayan taong 2025. Samantala, nananawagan naman ang lokal na pamahalaan sa mga magulang ni Dorilla at Borinaga na makipag-ugnayan sa municipal local government unit ng Abrade Ilog, sa militar at sa police PNP sa nabanggit na bayan sa Occidental Mindoro para kanilang kabatiran habang patuloy naman hinihikayat ang taong bayan ng mga militar na huwag magpapalinlang at magpapaloko sa maitim na mga layunin at balak ng mga NPA sa kanilang presensya ng mga kahinahinalang na ilan ng mga individual na kaagad niya ay i-report sa mga otoridad. Mula sa Calabarzon area, Rizal at Mimaropa 4B para sa Surveillance News, ako si Dan Torbeles sa DWRB News FM 103.9. Ikaw ang una. Ayaw kasamantan. Yes. Oh, kasi yung nagpapatuloy pala na military operation, kasi nung bagong taon, nagkatuloy-tuloy nga raw yung habulan, yung bakbakan, hanggang sa gumamit ng helicopter na yung militar at nagkaroon ng bombardment o pambobomba doon sa mga barangay. So ito nga yung isang nakita ko na mahigpit na kinundinan ng ilang human rights groups dahil abay bagong taon daw ibang putok binobomba yung mga barangay. Parang ito yung karugtong ito nung labanan na yan, ano? Oo, ito nga, yung ayon dito sa kanila naman pagkondina, kung hindi nanduroon ang sinasabing mga kilusan, mga CPNP guerrillas, na noong December 31 ay nagkaroon sila ng panawagan ng ceasefire kuno. At bakit nandoon sila sinasabing nagpapanggap na sinasabi ang mga ito ay medical mission o pagtugunan niya sa mga kahirapan na nasa liblib ng mga kanayunan. Subalit ito ay siyempre nangangamba ang mga naroon ng mga residente dahil umano ito ay nangingikil pa. Di umano nangihingi pa ng itong tulong o koleksyon para Oh, sa pero hindi mo ba napansin kasamantan? Isang kasamang pilit na isang residente ang nagsambong sa militar doon sa nasabing presensya ng mga CPP nitong mga NPA ng mga membro na naroon. Kaya Oh, pero ano, kasamantan? ng mga militar. Oh, kasamantan? Yes. Wala ka bang napansin doon sa edad ng mga sinasabing membro ng NPA?
Abay, estudyante ng PUP yung isa at yung isa kumukuha ng Bachelor of Science in Secondary Education. Tipo Oo. mga estudyante ito na nanggaling sa mga universidad eh. Mm. Oo, tama ka diyan. Batay dito sa akin nakalap na balita na ito ay ang isa ay galing ng Maynila sa isang pamantasan. Yung isa sa Laguna. At marahil siguro yung isa sa Laguna. Wala naman na ilagay dito sa nakasad. Pero ang punto ron kasi, mga bata ito eh. Pero ang sinasabi nga ng Karapatan Group, eh baka naman itong mga batang ito eh, nag-civil work o social work o kaya naman ay mga nag-exposure. Pwede rin sabihin nag-exposure, subalit bakit bakit nakita ng mga tao roon o naroroon nakapansin na Kasama ng armado. ating grupo. Kaya siyempre nahintakutan ng mga residente doon, agad ito ay nagsumbong sa mga militar. Kaya Mm. siyempre, upang naman matugunan ang kahilingan at sumbong, agad pinuntahan ng tropa ng mga kasundaluhan. Kaya ito nagkaroon ng pagbakbakan sa lugar. Alam mo kung bakit binanggit ko sa iyo mga bagay niyan kasi doon sa mga kabataan, medyo mga mapupusok yan eh. At kung papansinin mo yung mga rally ngayon sa Maynila at sa iba't ibang mga lugar, may kinalaman doon sa panawagan niya at paglaban sa nangyayaring korupsyon, mga ghost project at talamak na nakawan sa pamahalaan, yun yung mga issue. Pero kung papansinin mo, mataas yung aktivismo ng mga bata at sana, wag namang humantong sa pag-akyat sa mga kabundukan kasi kahit yung mga rally sa Maynila eh, nananawagan na yung mga kabataan ay tumungo sa kanayunan. Eh medyo nakakabahala ito. Sana sa mga kabataan natin, huwag ko kayong masyado mapusok. Eh kasi, Yan, mali yan na panawagan yan, lalong-lalo na isang kabataan partelis dyan na babae na Tungko yung apelyido. ano, ang huwag ka na magtukoy. Hayaan natin yung kanyang, hayaan natin yung kanilang paniniwala. Pero, yung punto natin doon, ang sa atin lang, siguro sa mga kabataan, eh, kung kayo man ay nag-iisip na bumunta ng kanayunan at talagang makilahok doon sa paniniwala nyo na dapat ay mapalaya yung mamamayan dyan sa kanayunan, eh, magdalawang mag-isip muna kayo. Kaya, sabihin, pag-isipan yung mabuti. O, kasi para hindi naman mapariwara yung inyong kinabukasan. Kasi, kaya nga kayo nag-aaral dahil pinipilit o sinisikap ng inyong mga magulang para kahit paano ay maayos ang kinabukasan. Tapos, masasadlak lamang dun sa mga ganyang pakikibaka sa mga kanayunan. Eh, sayang naman, eh, nakakahinayang yung kinabukasan masisira. Oo, tulad ngayon ito, ang panawagan ng pamahalaan ng lokal na pamahalaan ng munisipal ng Abra de Ilog sa mga magulang na marahil puntahan yung kanilang mga anak na lalo't na kitaan ito ng pagkakakilanlan. Kung ito man ay nagsitakas, subalit mayroon na iwan ng mga ID na nandoon ang kanilang mga muka, ito ang nakakabahala. Kaya kawawa ang mga magulang. O, kaya mga bata pa, mga estudyante pa. Tapos para makapag-aral ang kanilang mga anak at makapagtapos sa pag-aaral at makakita sana ng magandang trabaho. Hindi yung pumunta sa kabundukan at magpanin lang dito sa mga kaisipan ng maling kaisipan ng mga CPNPA na hanggang ngayon kasamang Pelis ang kanilang tangan na kaisipan itong kaisipan pa rin ng Stalinismo at Maoista at Jumaismo. Yan ang paluktot na kaisipan na dapat na ito ay wakasan na ito at wasakin na ito, durugin. Sinasabing kaisipan na yan. Parang nag-research ka na maigi. Anyway, maraming salamat kasama Dan. Yes, maraming salamat. Back to you, kasamang Felix. Okay, maraming salamat sa kasamang Dan Torbeles. Abay, parang nag-research yung mama, ano? Oo, nag-research yata ng gusto, eh. Kaya lang, siyempre, yung paniniwala ng iba, hayaan natin yung kanilang paniniwala. Kasi, igalang natin at irespeto yung kanilang mga pananaw. Oo, pero sa kabilang banda naman, eh, kahit pa paano, nag-iisip din naman yung mga yan kung tama ba o mali yung direksyon ng kanilang tinatahak.
Sa atin, paalala lang naman, kasi sa mga kabataan, masyadong ang daming aktivista ngayon. Ang daming mga nagwo-walkout sa mga school, nananawagan ng, siyempre, sa pananaw nila, mabago yung sistema, palayaan nila sa paniniwala yan. At igalang natin yung kanilang ideolohiya, dala-dala at paniniwala. Kaya lang, sabi nga natin, hulos dili muna kayo. Mag-isip-isip muna kayo. Teka muna, tabayin lang ko anong oras na tayo, Melvin. Meron na tayong 20 na, pinatama ba? 29 na minuto makalipas ang ganap ni ka-6 ng umaga at nakikinig pa rin kayo at nanonood dito pa rin sa The Observer Pusong Minero. Dito pa rin sa pila ng DWRB 103.9 News FM. At meron pa. Abay, meron pa tayong court. Oo. Ito ho. Yun hong Cainta Rizal, sa pamamagitan po nitong si Mayor Kit Nieto, abay, naglagay ho ito ng river patrol sa bahagi ng floodway na saklaw ng Cainta Rizal. At sa kasulukuyan daw ay patuloy rin yung ginagawang kolaborasyon sa ahensya o tanggapan ng Laguna Lake Development Authority. Kasi nagkataon pala na itong si Mayor Kit Nieto, noong bago magpasko, yung attend ng Christmas party dyan sa bahagi ng floodway. Abay, nagulat ho yung mama dahil merong itinata yung bahay doon at abay nasa second floor na. Oo, at sa katunayan, nilalagyan na ho ng bubong yung pangalawang palapag eh. So, ginawa po ni Mayor Kit Nieto pala doon, pinuntahan niya yung gumagawa at sinaway niya at inatasan, pinakiusapan na buwagin o i-demolish na lang yung kanilang ginagawa. At kung hindi, ay maubligay yung tanggapan ng mayor na sampahan sila ng kaukulang kaso at bilang paglabag sa batas at ganoon din sa paglabag sa tinatawag na ordinance o municipal ordinance na nagbabawal dun sa pagtatayo ng istruktura lalong-lalo na doon sa mga kailugan. Narito ko yung detalye ng balitang binabanggit ko natin. River Patrol. It's twice a week they have to move around lahat ng waterways natin. They have to check, they carry themselves with the videos na kailangan nilang i-report sa akin so I know that they did their work. From there, doon ko malalaman ano ba yung mga kailangan, ano ba yung sumopra, ano ba yung pinagtatayo ng bago, meron ba nag-ibang riprap, meron bang sheet pipe na kailangan ayusin, meron bang puno kailangan i-prune. Kasi all these areas, you don't really see it every day. May mga lugar tayo dito na hindi mo talaga nakikita yung tubigan. That's exactly why naabuso tayo ng mga taong nakatira sa may lugar because they take advantage of the fact na walang nakakapansin, walang makakasita, and they start, expanding their houses or building their mga extended kitchen, extended bathroom, bahay ng kanilang mga utility. At para naman sa mga informal sectors, napapaupahan pa nila. Pag na-extend nila yun, merong panibagong kwarto, nagiging lessors pa sila. That's what I'm trying to control. Kasi sabi ko nga, habang ginagawa namin ng paraan ng paglilipat sa kanila, huwag naman nilang abusuhin. Nagagawa pa sila ng hanap buhay doon sa isang lugar na hindi nakakanila at pinababayaan nila ng gobyerno na gamitin nilang pansamantala. You don't take advantage of the generosity ng gobyerno mismo that's trying to help. How about po yung mga napatunayan, katulad ng nahuli nyo na actually nag-construct talaga. Meron ba silang kakaharapin ng kaso o sa ilalim ba ng ordinance ang pinapairal natin merong penal provision? We had to demolish the properties and they did it on their own. No? Doon naman sa mga it's a discretion of local government if you still want to pursue cases against them. No? Ang ginagawa kong paraan ngayon, huwag na silang bigyan ng pagkakataong gawin video. And that's exactly yung klase ng project na ginagawa ko. Yung project na pipigil sa expansion ng mga bahay na ito dahil meron na tayo nilagay na boundaries sa dulo. Medyo magastos siya, pero I think it's all worth it. Especially yung fact na pwede na nilang gamitin pahingahan ito, joggingan, sa umaga, pahingitan ng mga bata. Maluwang kasi yung area. At alam mo na hindi na pwedeng lagyan ng bahay kasi makikita na talaga. Makita niyo from the tulay, makikita ninyo that there's already a stretch there that we already started fixing.
Tapos i-fence ko yung yung dulo ng mga bahay na para this becomes a public place for everyone's enjoyment. Last na lang, Mayor, my part. Yung coordination po natin, kumustahin lang namin, kumusta na po ang coordination with the Laguna Lake Development Authority doon sa proposal niyo na magkaroon ng mga massive dredging sa bukana ng ilog. I'm in touch naman with them. So parang hindi naman siya naging problema. Ang suggestion ko nga sa kanila is to have, to procure some excavators just so they can also help us sa pagdidiretso ng ating West Bank area ng ating mga floodway. Kasi without their help, mahihirapan akong ubusin yun. Maybe the most that I can do is just cover yung territory ng Cainta. If you're looking at the floodway area, it is so massive, no? Na malabong isang LGU lang makagawa nun. And LLDA can actually come in and help us out on it para mas malawak ang volume ng tubig na pwedeng i-absorb, no, sa lugar at mas maging safe tayo pag dumating ang mga ulan. Nakita niyo naman itong taon na to, no? Ilang beses na parang nagkaroon tayo ng mga problema sa baha all over Metro Manila na it's no longer covering just parts of Rizal. Attributed yan mismo dun sa estado ng floodway natin kasi dyan dumadaan ng mga tubig, no? Instead of, they diverted Metro Manila waters instead of moving into Manila Bay, they diverted to Manggahan. Pag hindi na talaga kaya, pababa ang absorption rate. Siyempre, nagsistock siya sa mga cities ng Metro Manila, which affects them also. So, I guess it's a good year for us to start that. On our part, may ambag kami. No matter how little it is, Cainta is very sensitive, no? That this is just not for Cainta alone. This is for lahat ng gumagamit ng floodway, magamit natin yung maayos. And we will not be standing in the way of making it worse para sa mga tao. That's exactly why I had to put up the project para makontrol na yung pagdami kasi habang madami ang bahay doon, lumiliit na tayo. Ayun. Si Cainta Rizal Mayor Kit nito, ganun ho pala yung nangyari mga kababayan ko. Kasi nga naman, ang isang nakakabahala doon, parami nililinis nga nila yung tagiliran ng floodway, tapos dumami na naman ang dumadami yung mga bahay. Nagpasaw kasi sila ng ordinansa na naglilimita sa pagtatayo ng mga estruktura, lalo na yung mga bahay na paupahan. Tapos, ang matindi ro, natsimpuhan niya, nagtatayo ng bahay na paupahan doon pa sa mismong floodway. Kaya ang ginawa, para mabantayan, naglagay ng river patrol. Nung tungkulin ng river patrol pala, hindi lamang basta ito hindi lamang basta nagbabantay ng laban sa mga nagtatayo, kundi pati ho yung clearing operation kasi dati ho, nang bago ilagay yung river patrol, punong-puno ho ng water lily at harang mo yung floodway sa tapat ng Cainta. Pero ngayon, pag tinanaw niyo doon sa isang tulay doon, wala na ho kayo makita mga nakaharang na mga kangkong at saka water lily kasi inalis na. At the same time, sa pamamagitan po ng koordinasyon at pakikipagkolaborasyon sa tanggapan ng Laguna Lake Development Authority, ongoing ho yung dredging at siyempre tinitingin lang sa harap na mas mapalalim yung pong bahagi ng Laguna Lake para sa ganon ay malakas o magkaroon ng mga kakayahan na may cater ho yung pumapasok na volume ng tubig kasi nga naman sa halip na dumiretso po sa Manila Bay ng diretso yung tubig. Galing po dyan sa Marikina, San Mateo, Montalban at sa bundok na bahagi ng Sierra Madre ay bundok na bahagi. At dyan po sa bahagi ng Sierra Madre ay nililiso ito papunta sa Laguna Lake. Kaya lang, pag nagpuno yung Laguna Lake, bumabalandra na yung tubig. Kaya marami naman sa paligid ng lawa ng Laguna lumulubog, lalong-lalo na yung mga nasa low-lying areas. Pero teka muna, at sa oras na 38 minuto makalipas ang ganap na ika-6 ng umaga, batiin muna natin. At si Angelo Redaha, paring Mon Samson, Manila Bulletin, kapi-kapi na, sabi ni Angelo Redaha. At New Year Resolution, Diet at Exercise ngayon 2026. Sabi pa niya, Happy New Year, Three Kings, Lodi, Kuya Felix, at Kuya Jimmy, 6 na araw na Sareno 2026, makulimlim sa Malolos, Bulacan. At ganoon din si Yani.
na nanonood niya yon, magandang umaga. At kay Carol Angeles, magandang umaga po ha. At ikaw, Jimmy Mahusay, anong nangyari na sa iyo po? At napasarap yata ng tulog yung mama. Oo. Anyway, at inaantabayan natin, tayo naman ay hanggang mamaya pang alas 8 ng umaga at marami pa ho tayong issue na pag-uusapan at tatalakayin. Pero teka muna, at meron ho tayong balitang pangkapaligiran. Ito ho'y, kasi tinatanong ho tayo rito eh. Tungkol ng mga tiga-DNR. Oo. Ano na raw ho yung mga balitang pangkalikasan natin. At ito ho, sa kasalukuyan, ay ito 2026. Tututukan daw po ng Department of Environment and Natural Resources. Ngayong taon na ito ang paglikha ng flood control infrastructure na naka-align sa river basin plans at nature-based solution. Kaya lang, Mr. Secretary, tipong yun ang mga flood control project natin ay kontrolado, limitado. Dahil nga, dun sa nangyaring kabi-kabilang insertion at kabi-kabilang aligasyon ng mga ghost project. Oo. Pero ganun pa man, tinitingnan po ng kalihim ng DNR na makakalikha nga sila nito. River Basin Plan at Nature-Based Solution sa mga komunidad sa buong bansa na naharap sa hindi matingkalang pagbaha. Ayon nga dito kay DNR Secretary Rafael Lutilla, ang flood control mitigation ay dapat na magsimula doon sa mga ulong tubig o headwater na may kagubatan at siyempre yung mga wetland at watershed. At hindi lamang doon sa inaapawan ng tubig. O naalinsunod na rin sa mandato ito ni Pangulo na President pa. Alinsunod na ito sa mandato ni President Ferdinand Marcos Jr. So, at kasi nga naman mga kababayan ko, okay, yun ang nilalabasan ng tubig, ginagawa natin ng solusyon, pero yung pinanggagalingan hindi. So, ang ibig sabihin dito ng kalihim ng DNR, dapat yung approach natin ay holistic. So, hindi lang natin binibigyan ng solusyon yung pinupuntahan ng tubig, dapat solusyonan din natin yung pinanggagalingan. O, yun ang sinabi niya. At katuwang din ang naturang ahensya, yung team ng Department of Public Works and Highways, sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon, mamaya, nagkwentuhan natin ito kay Secretary Vince Neto, at ang National Irrigation Administration Authority para tiyakin ang epektibong pangangasiwa ng tubig sa panahon man ng tag-ulan o tagtuyot. At ito importante sa lahat. Ang balitang pangkalikasan na yan ay hatid sa inyo ng RCDC at ng Supreme Elite. Ayun, magandang umaga sa mga tiga-MGB Region 4A sa pangunguna ni Director Egay Castillo. At siyempre, get well soon nga pala kay Director Sarge Gacad ng Memorop Region. Medyo yung mama yata na-bypass yata. Oo. Pero get well soon na, anong kasing huling mag-usap kami nung nakaraang November, magkakwentuhan, nabanggit nga niya yung kanyang karamdaman at medyo na-opera yata. Oo, sana angioplasty ba o bypass talaga yung nangyari. Anyway, get well po, Director Sarge Gacad, at magandang umaga rin kay Sir Mike Cabalda ng MGBR ng DNR, Mines and Geosciences Bureau. Oo, at siyempre, Assistant Secretary rin dito. Magandang umaga kay Caborex Pantalon. Pasensya ka na, Caborex, ha? Pasensya ka na, Caborex, hindi kita masasagot at mapuputol ako sa ere. Oo. Magandang umaga rin dyan sa mga tiga-Dalig. Kanina, pinicture natin yung Dalig kasi katuwang nila yung Rapid City Realty dun sa pamimigay pala ng tubig. Oo. Kaya nga, ibinalita rin natin na dyan sa bahagi ng Teresa Rizal ngayon, pansamantala na-restore na po yung serbisyo ng tubig sa tulong na rin ng pamahalaang bayan sa pangunguna ni Mayor de la Cruz at doon sa inisyatiba naman ng MWSS sa pamumuno nitong si Administrator Bobby Cleopas. Kaya si Director Bobby. Matagal na kami hindi nagkakakwentuhan. Mga 6 na buwan na yata. Oo. At yun yung subsidiya na tinanggap po ng pamahalaang bayan ay pansamantalang inilaan o inilagak doon po sa Teresa Water District para ipampuno naman sa kanilang financial liability sa Manila Water.
Oo. So ayun, at least malaking bagay yun, malaking tulong ko yung, kasi pagka nga sabi nga natin pagka merong problema, napagtutulong-tulungan naman yan. Oo, ng atin hong, mga nasa lokal na pamahalaan. Ayun. Isa pa, isa ho sa mahigpit o mainit na pinag-uusapan ngayon mga kababayan ko. Itong isyung may kinalaman dahil kasi katatapos pa ng Pasko, katatapos pa ng bagong taon. Ayun hong, naging revelasyon nitong si Congressman Lebiste hinggil sa sinasabing bonus na 2 million pesos para sa bawat kongresista. Kasi parang ang pananaw nila doon nung una, na itong 2 million na tinanggap bilang pabuya doon sa pagkaka-aproba ng tinatawag na Bicameral Conference Committee Report. Ito yung pinal na pag-aproba sa budget ng 2026 na nagkakahalaga ng 9 trilyon na mahigit. Pero batay po dun sa isang panayam kay Congressman Toby Chanco, ito yung mahigpit na nananawagan noon na dapat isa publiko, yun hong tinatakbo ng pagdinig ng Bicameral Conference Committee at isa publiko ho. Yun hong mga confidential fund, hindi lang confidential, kundi yung tinatawag na mga pondo na nakaparke. Oo. Pero tawag yan, buffer fund ba yan tawag dyan? Oo. Pero ang punto lang ho dito mga kababayan ko, ang paliwanag doon ni Congressman Toby Chanco, since 2010, na siya ay unang umupo bilang kongresista, ay meron na palang ganong klaseng allowance na binibigay. Parang district operating expenses, parang ganon yung terminong ginamit niya. District operation expenses na sa tuwing magre-recess, yun hong kongreso, katulad yan, magre-recess yan, Mayo, tapos bago mag-SONA, bago magpasko, bago mag-undas, puro recess yan Kapag ako pala magre-recess, sabi niya, meron talagang pabaon yung bawat kongresista. Oo, na ang sinasabi nga niya, parang umaabot sa average na kada break, meron silang natatanggap na 1.5 million pag pinagsama-sama lahat. Yun po yung paglilinaw ni Congressman Toby Chanco. At taliwas naman ito doon sa sinasabi nitong si Congressman Lebiste na yung daw 2 million bonus doon sa ginawang pagpirma sa Bicameral Conference Committee Report. Para ganap na mapagtibay po yung pambansang budget. Pero ang binabanggit po rito ni Congressman Toby Chanco, matagal na yan. Matagal na naming ginagawa yan at sa katunayan, medyo 2010 pa na si unang maupo bilang kongresista ay nararanasan tumatanggap na sila ng ganong halaga. Yung pala naman, so yung ginawang paglilinaw po ni Congressman Toby Chanco. So, anyway, siguro nga naman mga kababayan, okay lang na pagtalamitam yan ng ilang mga congressman dahil sila naman yung mga, anong tawag dito? Sila yung mas makakapag-desisyon kaugnay sa bagay na yan. Siyempre, ang karamihan, hindi ho papabor. Hindi papabor dahil unang-una nga, paano papabor kung paano hindi papabor? Siyempre, malaking bagay sa kanila pag umuwi sila sa kanilang mga localities, yung mga distrito kahit pa paano meron po silang may pamimigay sa kanilang mga kababayan. Hindi ho ba? Ang labanan ho kasi rito mga kababayan ko, hindi naman ho ito yung punto na sabihin natin na, okay, umuwi ka sa inyo. Pag uwi mo sa distrito mo, kabi-kabila naman ang lumalapit. Huwag na natin pag-usapan yung tinatawag ng mga guarantee letter at referral letter. Huwag na natin pag-usapan yon. Pero, ang dami yung lumalapit at daming humihingi ng tulong. Pangkaraniwan ho yun, saan yung kukuha ng congressman yon? Yun yung kanilang katwiran. Iwanan natin ho yan at hayaan natin na magdebate dyan yung mga congressman sa congressman. Pero, sa nakikita natin ito yung nagugat, din nga sa pagkakalantad ng mga tinatawag na mga ghost project, budget insertion at iba pa. Magandang umaga ulit kay Miss Yani. Sabi niya, morning pare Felix.
Happy New Year and happy Three Kings. Iparin Carlo ito, sabi niya. At si Stanley Amahit, good morning po, shout out from Sampaloc, Panay. Oo, anak ni Miss Pao. Magandang umaga kay Miss Pao, yung Pangulo po ng 2ID Press Corps. At kay Romeo Anapada, good morning, Paring Felix, happy Three Kings. Magandang umaga rin po at ganoon din kay Boss Angelo Redaha. Kay Romeo Anapada, magandang umaga. At ganun kay Kaborex. Dahil sa Kaborex, hindi kita masagot, mapuputol tayo eh. Oo. At si Inday pala, si Jonah, at saka si Tita Mila, abay nakapila na dyan sa terminal sa Iloilo, pabalik ng Maynila. Keep safe sa pagbibiyahe. Ayun. At kanina nga pala, nag-message yan, ang aga pa, nag-message sa atin ng tiga General na Quezon. Oo, anong barangay ba ito? Oo. Sa Mahabang Lalim. Oo. Nag-message sa atin yung mga tiga barangay Mahabang Lalim. At sabi ho nila ito, 3 taon na raw siya na senior citizen. Pero hanggang ngayon, ay hindi pa siya nakakasama doon sa benepisyo. Oo, sabi ho ng senior citizen, galing dyan sa bahagi po ng General na Quezon. Kasi ang katwiran daw ng Office of the Senior Citizens Affairs ng General na Quezon ay hindi sila po pwedeng isama dahil gusto na o puno na. O maghintay muna raw na may mabakante para masingit yung kanilang mga pangalan. Anong ibig sabihin? Dapat may mamatay o may mawala na senior citizen para makasama sila sa benepisyaryo o bilang mga benepisyaryo ng sa senior citizen. Ganun ho ba ang ibig sabihin daw ng OSCA dito sa General Nakar? Mga boss, dyan ho sa General Nakar Quezon, at yun nung nangangasiwa ng Office of the Senior Citizens Affairs, tinatanong ho ng inyong kababayan, partikular dyan sa Mahabang Lalim, kung ano raw ho bang Biblia, o ano raw ho bang batas, ang inyong ipinapatupad kasi wala naman daw silang alam na ang senior citizen dapat pigilin yung edad. Oo, kasi pagkabakante na, at po pwede nang mapasok bilang senior citizen o makakuha ng benepisyo, may namatay na o kaya may nabawas, pwede na sila pumasok. Hindi raw naman ho nila pwedeng mapigilan ang edad nila. Oscar, ano ho ba talaga ang totoo sa mga bagay na ito? Oo. Kasi, siguro, sino bang mayor ng General Nakar? Hindi ko kasi nakuha yung pangalan ng General. Message naman nyo kami kung ano hong pangalan ng mayor ng General Nakar. At para kahit pa paano namin kayo, matawagan ho namin atensyon. Hindi ho natin nakuha yung pangalan ng mayor ng General Nakar Quezon eh. Kasi, ang itatanong lang ho naman natin, tama ba yung aksyon ng Office of the Senior Citizens Affairs na hindi po pwedeng pumasok at naka-avail ng benepisyo ang isang senior citizen hanggat puno ang listahan. Ganun ho ba talaga yung ipinatutupad daw? Nakakalungkot naman ho ito, mga kababayan ko. Ano ibig sabihin? Kailangan mabawasan muna ang bilang ng senior citizen para sila mapasok at kilalanin bilang senior citizen samantalang 3 taon na raw sila na senior citizen. Oo. Kaya nga ang tanong nila ngayon kung po pwede raw bang pigilan ng edad para hindi na maging senior citizen at kung meron nang mamatay o mabawas sa listahan, saka lang sila magiging senior. Saan bang Biblia nakakuha raw itong mga ito? Oo. Attention po doon sa Office of the Senior Citizens Affairs at sa tanggapan po ng mayor ng General Nakar Quezon. Pakisilip naman po, Mayor. Hindi ko alam yung pangalan ng mayor doon Pakisilip naman po, Mayor. Yun hong tanggapan ng Office of the Senior Citizens Affairs. Kasi tila nagkakaroon daw po ng diskriminasyon dahil yung ilang matanda na at
63 na, 3 taon na nang maging senior citizen. Hindi pa pumapasok sa listahan ng senior citizen kasi puno pa raw yung listahan. Wala batas na nagbabawal at wala rin sa kalendaryo na pumipigil na madagdagan ang edad ng ating mga kababayan. Itrato nyo ng pantay mga kababayan nyo. Kwento ko na nakaraan itong si Congressman Ompong Ordanes ng Senior Citizens Party List. Di bale, sa mga darating na araw, hagilapin natin si Congressman Ompong Ordanes kasi nakakalungkot ito mga kababayan ko ha. Sipin nyo, OSCA. Tapos, pagdating ng oras hindi raw po pwedeng kuhanin. Hindi raw po pwedeng idagdag sa listahan dahil puno pa ng senior citizen. Paano naman yung tumatanda o nadadagdagan ng edad? Tulad ni Cabo Rex Pantalon na hindi naman tumatanda pero nadadagdagan lang ang edad. Paano naman yon? Yan yung ating tinitingnan mga kababayan ko. Siguro tama lang din naman na magtanong yung mga senior citizens dyan sa bahagi ng General Lacar. At balita nga natin, hindi lang sa General Lacar nangyayari ito noon Pero duda ako, kasi yung mga dating nagre-reklamo tungkol sa bagay na yun, hindi ko na naririnigan ngayon So, sa General Lacar, meron pa palang ganun na umiiral. Pero attention po, sana ay mapag-isip-isip ninyo na yung pagtanda ng tao, hindi yung napipigilan niya. Gustuhin man nila na ma-delay ang kanilang pagiging senior citizen para makasama sa listahan, hindi nila pwedeng gawin yon. Dahil batas ng kalikasan. Maybe anong nangyari sa camera ko? May anino. May anino yung camera Parang may flying saucer na dumapo. Ang bihira. Wala ba si Ka Jimmy mahusay? Anyway, sa mga kababayan po natin meron na tayong 56 na minuto na kalilipas sa ganap na ika-6 ng umaga. Balikan natin mga kababayan ko, yun yung ilang mga issue na tinututukan po natin nitong mga nakakarang taon, lalong-lalo na po nitong 2026 at 2025. Kasi nagtatanong po yung mga taga-Sitio San Roque, dyan sa bahagi ng Baras Rizal, ano na raw yung nangyari doon sa unang rekomendasyon ng Provincial Mining Regulatory Board ng Rizal, hindi PMRB, Protected Area Management Board, magkapareho kasi yung mga abbreviation Yun daw yung naging rekomendasyon noon ng Protected Area Management Board na kansilahin ang Memorandum of Agreement ng dating kalihim Gina Lopez at ng Masungi Geo-Reserve Foundation. Ano na raw ang nangyari na kailang sekretary na hindi pa rin napipirmahan yun yung cancellation. Kaya rin mga kababayan, matagal na natin tinututukan ng isyong ito kasi nga, unang-una, meron ng parte dyan, particular yung tinitirahan ngayon ng mga tiga-Sitio San Roque at yung ilang mga titled na, ay yung may mga prior rights na, nasaklaw po ng Presidential Decree number 324 na idiniklara po ng dating Pangulong Ferdinand Marcos, itong tatay ng kasalukuyang Pangulo. Pero tila hindi raw ito nakikilala o kinikilala dahil niya doon sa Memorandum of Agreement na pinirmahan ng dating kalihim Gina Lopez at ng Masungi Geo-Reserve Foundation. Kung tawagin nila yan ng mga tiga-Baras, Midnight MOA. Eto mga kababayan ko, noong huli, ang tanggapan po ng DENR at siyempre sa pamamagitan din ng rekomendasyon ng DNR Region 4A ni Regional Executive Director Nilo Tamoria, ay nagbaba po ang DNR ng Kotosan na kinakansila. Yun pong joint venture agreement sa pagitan po ng ng Blue Star Development Corporation at ng DNR. Kasi ang unang-una pong intensyon ng kinakatayuan ng Masungi ngayon, magandang umaga nga pala kay Mario Castañeda na nanonood din ngayon, kay Dan Torbeles, kay Romeo Anapada, Stanley Amahit,
Ganon din kay Yani, kay paring Carlo at Angelo Rida. Magandang umaga sa inyo. Oo. Ayun. Ito, excuse. Kaya ang binabanggit po lang natin, mga kababayan ko. Ayun, si Romeo Anapada, magandang umaga rin. Yun pong kontrata kasi na yun ng Blue Star noon, ang nilalaman ng Memorandum of Agreement, magtatayo ng housing project, yun hong Blue Star Development Corporation, at yun hong socialized housing project na yan, ay intended para sa empleyado ng DNR, ng DILG, Department of Transportation, Department of Education, at meron pang isang ahensya, hindi ko ma-recall, at isinama ho dyan yung Presidential Management Staff, at yun hong Office of the President, matapos na amyendahan ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, yun pong Memorandum of Agreement. O yun hong kautusan na pagtatayo ng bahay. O tama, yung MOA. So sa madalit salita, tumagal ang panahon, sabay hindi na ho yung Blue Star ang binabanggit. Ang binabanggit na ho, ayun hong, masungi Joy Reserve. Kaya nga, ang ginawa ng DNR noong nakaraan, nagbaba po ng isang kautusan na kinakansila, yun ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng DNR at ng Blue Star. So, ibig sabihin, diyon po kasi ang pinagpapakapitan kung bakit ang Masungi Joy Reserve ay nandyan ngayon sa bahagi ng Tanay. At sinasabi na nagpoprotekta ng kalikasan. Pero, pagka ang tingin ng mga kababayan natin dyan, lalong-lalo na sa baras, hindi yung protector ng kalikasan eh. Oo. Protector daw sila ng government property na pinipilit na maging kanilang pag-aari. Ayun. Sabi nga ng iba, sa tingin nila, land grabber daw. Pero sa atin naman, sabi nga, yung pagiging legal ng kung ba't nandyan sila noon, sa pamamagitan ng Memorandum of Agreement. Ngayon, sila po yung MOA, para sa socialized housing, ang nangyari nag-file ng motion for reconsideration no, nag-apila daw po yung Masungi Joy Reserve. Pero ang problema, tuloy-tuloy po yung pagdidevelop. Pero shout out daw sa mahal na asawa ni Mario Castañeda, at mga anak na sila, Angelica, Mark Andre at Anton. Thanks po. At siyempre, magandang umaga rin kay Ate Honor. At dyan po sa mga tiga Cardona Rizal, magandang umaga. At maligayang pakikinig po. Ayun. At mamaya itutuloy ho natin ang pagtalakay. Tayo lang ay magpapakilala ng ating himpilan. At mamaya pagbalik natin sa programang Balitang Kongreso. Oo. Medyo tayo ay didistansya lang muna ng konti. Huwag po kayong alis. Kami po magbabalik patapos lamang po ang pagpapakilala ng ating himpilan, at mamaya pagbalik natin sa programang Balitang Kongreso, makasama naman natin si paring Rene Techanco. Stay tuned! DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9,
ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. Yung oras, ganap ng 6 na minuto makalipas ang ikapito ng umaga. At welcome back po. Magandang umaga at Luzon, Visayas at Mindanao, at magandang umaga po sa lahat ng inaabot ng broadcast natin ngayong araw na ito. Welcome po sa Balitang Kongreso, at katulad pa rin po ng dati makakasama nyo Felix Tambongko, minus Rene Tichangco po tayo, at minus Jimmy Mahusay. Mga kasalukuyang nagbabakasyon si Ka Jimmy po, kasalukuyang nasa Bacolod ngayon. At nagpapakangkaang. Kahapon, nagkatay ng kambing. Siguro, anong tawag doon? Humahabol sa bagong taon. Oo. Nagkatay ng kambing yung mama. Baka ako, nilalaga yung paa at gagawin sinampalukan. Magandang umaga rin. At si parang rin ko. Abay na traffic rin. Kasi kahapon nasa Tondo, umuwi pala ng Bulacan. Napuyat yata yung mama. Ayun. At siyempre, ay tayo ay magtatalakay pa rin sa ilang mga usapin. Ako nga pala yung nag-message kay Congressman Ompong Ordanes ng Senior Citizens Party List para maitanong ho natin yung isyong may kinalaman po dito sa, anong tawag natin dito? Tinatanong ng General Nakar Quezon kanina kung tama raw ba yung ginagawa ng OSCA sa General Nakar na hindi idadagdag sa listahan hanggat walang nababawas na senior citizen. Ibig sabihin, dapat siguro magkamatay muna yung senior citizen para yung mga bago pang tumanda, bago pang naging senior citizen, ay makasama sa listahan. Magandang umaga uli kay Romeo Anapada na nanonood ngayon, at ganoon din na Mario Castañeda, kay Danilo Torbeles, at ganoon din kay Stanley Amahit. Magandang umaga, at kay Carlo Digo. Excuse medyo kapag ganitong katatapos yung putukan, sabi nga natin mahirap itong may allergy ka yun ang usok ng paputok na yan talagang marami yung hinihika at inuubo. Ako naman ay walang hika, pero ang problema sa akin
Pag nakalangha po ako, grabe, inuubo ho ako. At sana ho, huwag magtuloy-tuloy naman. May kahapon naman, hindi ako po ububo eh. Kaya lang, naglalabas tayo ng bahay kahapon. Ayun, nalanghap natin yung mga usok siguro. Oo. Basta ganitong katatapos ang putukan, ganun ho talaga nangyayari. Shoutout nga ulit kay sa misis ni Mario Castañeda at ganoon din sa mga anak na sina Angelica, kay Mark, Andre at Anton. Yan. At siyempre may magandang umaga sa mga tiga Morong Rizal ha. Kay kanaparing Udig din sa bahagi ng Kanyugan, Morong Rizal. Abay pista pala nung auno. Ayun siya na paring Uding at hindi ako nakasilip man lang sa pista. Pero ayos lang naman sapagkat masarap naman yung tilapia. Naipakulob ko yung tilapia na bigay mo eh. Para na rin ako napunta ng para na rin ako napunta ng Kanyugan pagka ganyan. Okay, kasi anong tawag ron? Na sariwa-sariwa yung tilapia eh. Para na rin ako nakasama pang uhuli. Yan. At siyempre, isa pa pala mga kababayan ha. Pag-usapan ho natin kasi nitong yung nung ginawang pagpapasa ng Bicameral Conference Committee doon sa 2025 budget at yung pagkakaapruba ng Kongreso, ay kung mapapansin nyo mga kababayan ko ha, yun hong tinatawag na Bicameral Conference Committee, doon po sa pagdinig, halos 2 linggo pagdinig ho yun, dyan sa Philippine International Convention Center, ay hindi na ho naging BICAM eh. Ganun ho nangyari mga kababayan ko, hindi na naging BICAM. Bakit ho kanyo, hindi na naging BICAM? Oo. Ayun. Ang mayor pala ng General na Quezon ay si Mayor Alfredo Pujeda. Mayor, pakisilip naman daw po yung yung concern ng ating mga kababayan dyan sa bahagi ng General Nakar. Dyan po sa OSCA, yung problema nila sa OSCA. Kasi nga raw po, laos na sila, pero hindi pa sila kasama doon sa listahan ng senior citizen. Kailangan daw po may mabawas muna. Anong ibig sabihin para mabawasan? Ibig sabihin kinakailangan may mamayapa muna bago yung mga senior citizen na bago makasama sa listahan. Ayun. Attention po kay Mayor Alfredo Pujeda ng General Nakar. Pakisilip po yung Office of the Senior Citizens Affairs. Para mailagay ko sa tama naman sa tamang konteksto, yun yung pagtrato doon sa mga may edad na. Ako, senior citizen na rin ako eh. Pero, wala akong natatanggap pa kahit mula sa pagiging senior citizen. Pero, nakalibre na ako minsan sa isang, anong tawag dito, fast food chain. Kumain kami, malaking bawas din pala kasi yung order ko, nakabawas ako ng 25 pesos eh. Ayun, 2 beses ko pa naman nagagamit. 2 fast food chain na magkaiba, isang beses kong ginamit. Sire, magandang umaga at nanonood din. Ayun, balikan naman natin sa Bicameral Conference Committee. Sapagkat hindi ho BICAM ang nangyari, bakit ho kamo? Paano nga ba naman? Yun pong nangyari, sa panahon ng BICAM, humirit po yung tanggapan ng Department of Public Works and Highways sa pamamagitan po ni Secretary Vince Dizon na i-restore yun hong budget ng DPWH. Kasi nga naman mga kababayan ko, ito ho ako, may nakausap na isang anong tawag dito? Isang kariretiro lang na engineer ng DPWH at hepe ng construction. Nagkwentuhan kami. Siyempre, retirado na yung mama, so malaya na siya nakakapagsalita. So natutuwa naman ako kasi ang ganda ho ng kwentuhan namin. Pero, ang binanggit daw niya, okay na sana kahit medyo maraming kontrobersya yung DPWH. Kaya lang, sabi niya, tipong may nagyabang. Yan ang ginamit na termino, tipong may nagyabang.
Eh, ako naman siyempre palibhasa, sanay tayo ron sa direktahang salita, ayaw natin ng paligoy-ligoy, eh. Sabi ko, bakit nagkamali ba si Secretary Vince Dizon nung sinabi niya na kaya niyang pababain ang presyo ng mga project at ilalagay nila sa tama yung presyo ng mga materyales? Anong sagot sa akin? Sabi niya, natumbok mo pare. Eh kasi nga, ang tingin o interpretasyon po nila, kahit yung mga dating tiga DPWH, sa kagustuhan ho ng kalihim daw ng DPWH na si Secretary Vince Dizon na magpakitang gilas at maipakita sa Pangulo yung kanyang kakisigan, abay biglang nag-commit ito na babawasan niya ang presyo, ang costing ho ng proyekto ng gobyerno. Oo. Eh magandang umaga kay Angelica Araya Castañeda. Oo, magandang umaga raw. At mabati sila sa ating magandang umaga. At Happy New Year din at Merry Christmas. Magandang umaga rin kay Ate Honor. Oh. At sa kanya hong ginawa, abe, bandang huli na pag-isip-isip nila, teka muna, yung malaking binawas, nasa 30 billion na mahigit eh. Oh, basta gano'n ang figura, basta gano'n. Napakalaki ho nung nabawas, halos kalahati po ng proyekto. So, ang nangyari ho, palibhasa ay malaki yung kakulangan, humirit po itong kalihim ng DPWH. Nakalive naman yung kanilang mga hearing sabay kami. Humirit at gusto nilang i-restore yung panukalang budget para sa kanila. Kaya yung BICAM, hindi na ho naging BICAM. Kasi ito yung unang pagkakataon na ang kalihim ng isang ahensya ay humarap at nagpresenta sa BICAM. May tapos na yung hearing sa Senado at Kongreso. BICAM na, mayroon pa ring hearing at presentasyon. Tinamaan ang magaling. No. So, ayun. Ang sabi mo ang terminong ginamit po ng tiga DPWH mismo dati, ang terminong ginamit, nagyabang kasi. O, yun ang sabi. Ito na ngayon. Napag-isip-isip siguro sa bandang huli na, teka muna, aba wala nang mabibili yung presyo na yan. Kasi, ang palusot ngayon, doon sa BICAM, mga congressman, mga senador, yun na yan. Kasi meron ng lugar na mababa ang presyo ng buhangin, ng graba. May mga lugar naman na mataas. Oo, ang buhangin at graba. So, hindi ho pare-pareho. So, yun ang ginawang pagbabawas daw ay tugma sa ibang lugar, pero sa ibang lugar hindi tugma. Kaya humirito ng dagdag na budget. Nakakalungkot ho nun mga kababayan ko. Kasi nga naman, hindi mo muna ba pinag-isipan at inirekomenda na agad yun ang tungkol dun sa budget. Oo, ipapa-islas mo, sasabihin mo, kaya mong pababain. Pinababa mo nga. Ang tanong, pinag-isipan ba kung anong pwedeng maging implikasyon? Nangyari tuloy. Naturing ang BICAM, nagpipresenta yung mama. So, ito na ngayon. Ang tanong, ngayong 2026, palibhasa po, ay inislas halos yung kalahati ng mga government project at yun hong mga meron ng feasibility study, meron ng costing, hinila pababa ng halos hanggang 50%. Ang tanong ngayon, meron pa kayang kontraktor na maglalakas loob na pumasok sa kontrata ng DPWH para mag-implement ng government project? Yan yun ang tanong. Pangalawang tanong, sakali ho at magkatrasan yun ho mga pribadong kontraktor para magkontrata sa DPWH, paano ho yung kanilang mga manggagawa na mawawalan ng trabaho? Paano yung mga tindahan na kanilang mga pinagkautangan at patuloy na binibilihan? Paano yung mga palengke? Paano yung pag-aaral ng mga anak ng empleyadong mawawala? At iba pa. Yun yung binabanggit ko, yung multiplying effect pa lang. Ngayon, puntahan natin pagdating sa proyekto ng gobyerno. Palibhasa, malamang mag-aatrasan yung ibang mga kontratista
at wala nang magugusto na kumuha ng proyektong gusto lang tumaya ka sa loto at sabi nga, ang termino ng ginamit ng kaibigan natin sa DPWH na nagretiro para ka na rin tumaya lang sa loto. Sabi ko, bakit? Aba yung pagtama sa loto bibihira. Pero kung papasok ka sa kontrata ng DPWH sa presyo na yan, para ka na rin tumaya sa loto. Oo. Ibig sabihin, mas malamang ang talo kaysa panalo. Ganun po. So, ito ngayon ang siste, mga kababayan ko. May mga proyekto na naibidding ng 2025 budget under ang 2025 General Appropriations Bill. Ibig sabihin, naibidding sa ilalim ng pondo ng 2025. Ngayon, ang iba dyan awarded na. At ang iba, naghihintay na lamang ng notice to proceed para sa implementasyon. Pero, ito ang siste. Ang gustong mangyari ngayon ng DPWH, yung mga nabidding noon, i-implement yung mga proyekto sa presyo na bagong itinakda ng DPWH. Ano sa tingin niyo mga kababayan ko? May magtutuloy ba? O para na lang makikipagsugal yung mga kontraktor? Sa kabilang banda mga kababayan ko, ano ang implikasyon nito? Sinabi ko na kanina, maraming titigil sa trabaho, titigil si kontraktor, apektado, maraming magiging epekto. Pangalawa, na pinakamalaking implikasyon. Ako ay nagpunta ng Laguna nung nakaraang linggo. Pagkakyat ninyo dyan sa Bugarin, kung manggagaling ko kayo ng Antipolo, at pababa kayo ng Laguna, pagpasok nyo lamang po ng boundary ng Rizal at ng Quezon, lalo na pababa kayo ng parting San Miguel, sasalubungin na po kayo ng walang humpay na lubak ng karsada. Uka-uka na po yung aspalto pababa ng Mabitak, Laguna. Tama-tama, hindi lang mabitak, malubak pa. Yun ang itsura ng kalsada ngayon. Hindi pa ho pumapasok ang 2026 nang dumaan ako ha. Last week po ng December dumaan ako. Tapos, pagkakyat nyo doon sa parting Siniluan, Pami, at pababaho kayo ng dire-diretso papunta ng Real at saka ng Infanta. Ganun din po. Bakbak na ho yung mga aspalto doon sa mga may aspalto ng kalsada at hindi na ho makatakbo ng maayos ang mga sasakyan. Yun ho ay sa umpisa pa lang nung nag-iimbestiga at hanggang ngayon. Gasino pa kung papasok at 2026 at hindi mapupondohan ng maayos lalong-lalo na yung mga road maintenance natin at mga road construction. Pati nga reblocking bawal. Ano nga kikita niyo nung pwedeng maging senaryo nito mga kababayan ko? Babalik na naman tayo na ang mga sasakyan ng mga Pinoy ay parang tumatahak sa buwan. Walang tigil na uka-uka at lubak-lubak. Naalala ko tuloy, punta natin yung General Nakar. Kasi yung General Nakar at Infanta Road, kapag kayo dumaan doon, ay hindi lang hubuan. At mas masahol pa sa sungkaan. Ang kulang na nga lamang ay magpakawala ng hito at dalag para mag-alaga doon sa gitna ng kalsada. Ay mabuti na naman itong nakaraang linggo, may dinalhan ng equipment at pinatag. Na-grader yata o loader ba yun? Para kahit paano mapatag-patag ng konti. Pero ang tagal na hong nananawagan. Si Mayor L.A. Ruanto sa tanggapan ng DPWH para ho magawa yung kalsada na yan na nag-uugnay sa General Nakar at sa Infanta Quezon. At maging ang gobernadora ng lalawigan ng Quezon, si Dr. Helen Tan, abay umapila na rin sa DPWH. Ang kanilang labis ay pinagtataka rito kasi 2025 pa napondohan na. Yun hong Infanta General Nakar Road na yan, pero hindi raw ho na-implement yung proyekto. Pero hindi lang ho yan.
pati yung papunta ng Dinahican mula dun sa Kabayanan, ganun din po ang nangyari. So, yun nung buwan, nalipat sa Infanta, nalipat sa General Nakar. At meron na ring ilang parte ng buwan dyan sa bahagi ng Real Quezon. Quezon pa lang yung binabanggit natin galing Rizal. Kasino pa yung mga kanugnog o yung mga malalayong probinsya na relatibong hindi masyadong puntahin ng ating mga kababayan. Hindi mas lalo pa. Ito ay hindi pa nakakapasok ang 2026 ha. Kasino pa magpasok ng 2026 at paano kung mag-atrasan yung mga kontraktor? Ano na kaya ang maging itsura ng ating mga kalsada? Oo. So, siguro, Secretary Vince, total, nakiusap na rin lang ako kayo na madagdagan at dinagdagan naman yata. Tiyakin naman ninyo na kahit man lamang kung hindi man kayo gagawa ng mga reblocking, kahit man lamang yung mga road maintenance, ay mapagtuunan nyo ng pansin. Oo, minsan ho, magbiyahe kayo, papunta ng Quezon, para kahit pa paano, meron ho kayong ideya dito sa binabanggit natin. Oo. At sana, doon sa mga kontratista nga, wag ho kayong mawalan ng loob. Oo, kasi malay ninyo, biglang payagan na uli yung dating presyo, makakagalaw kayo ng maayos. Kasi, ang paliwanag ko kasi dito, napansin nyo ha, si Congressman Libiste ang unang nagtatanong doon, masyado raw mataas. At ilan pa mga mambabatas. Mataas daw masyado yung presyo. Pero, tinanong ko natin kasi yung DPWH, mga opisyal yung tinatanong natin. Sabi natin, yung bang paggawa ng feasibility study, yung bang paggawa ng costing sa isang government project, katulad ng kalsada, dike, building, at iba pang istruktura na itinatayo ng DPWH o ng gobyerno sa pamamagitan ng DPWH. Paano ba kinukwenta yan? Ang sabi nila, yung kasing mga materyales na bago kami gumawa ng costing, sabi niya, yan ay nagkakaroon ng nagpupunta sila sa iba't ibang mga hardware, supplier, at nagkakanbas sila kung magkano yung presyo. At kung alin yung pinakamababa na presyo, yun ang kanilang pinagbabatayan. Eto na ngayon. Ibinatay yung presyo doon sa pinakamababang presyo. Tapos, inislas mo ngayon sa gitna. Anong klase ng proyekto kaya ang nasa isip ni Secretary Vince Dizon? Nung ibungkahin niya sa Pangulo at inirekomenda niya na bawasan ng kalahati ang presyo po nung mga proyekto. Siguro, kung nag-iisip kayo ng katulad ng iniisip ko na substandard, baka ganun din ang kalabasan. At sa halip mo na mga asfalto yung ilagay sa kalsada, baka asfalto. Huwag humihiwalay ang buhangin kasi kulang na sa kulang sa alkitran. Sana hindi naman umabot sa punto na gano'n. Kasi ang kawawa ko rito alam nyo, ang ganda-ganda na ng mga kalsada natin ngayon. Balik na naman tayo sa para sa sinaunang panahon. Sana hindi na umabot sa punto na gano'n. At mabantayan, siguro, ang kailangan na lamang kay Secretary Vince Dizon, Mr. Secretary, siguro minsan magpakumbaba naman kayo. Oo. Tingnan ninyo yung tunay na presyo. At pag sa tunay na presyo na yan, nakita nyo, bakit hindi? Bakit hindi ninyo i-adjust ng tama para sa ganun? Hindi umabot sa punto na yung mga kontratista ay mag-atrasan. Ito pa. Kahapon, kausap ko, kapwa natin mamamahayag at ang iba ay mga membro ng Pamamarisan Rizal Press Corps. Pinagkukwentuhan namin itong bagay na ito. Ang kwentuhan namin, umabot sa punto ng mga tao na naakusahan doon po sa issue ng flood control. Umabot po doon yung aming pag-uusap yung kwentuhan At alam ba ninyo mga kababayan ko na doon sa kwentuhan namin na yun, sabi nila, dito ba sa ating bansa, bawal bang yumaman mula sa iyong pinagtrabahuhan? Sabi ko, bakit?
Abay, kasi pag yumaman ka rito sa atin, baka makulong ka. Sabi ko, paano ka naman yumaman ka lang, paano ka makukulong? Ay pinaghirapan mo naman yung kayamanan mo. Eh hindi, katulad halimbawa, sabi nila, katulad na lang halimbawa, yung mag-asawang Diskaya. Yumaman sila dahil sa pangungontrata, hindi dahil sa pagnanakaw. Sabi nila, pero tingnan mo nakakulong. At kinasuhan. Oo. Pero, in fairness daw, dun sa mag-asawang Diskaya, nagtrabaho sila ng maayos na ayon sa kanilang kakayahan. Kaya nakaipon at yumaman. Tapos nakulong. Kasi umabot sa punto yung aming kwentuhan. Eh, ano bang nangyari? Bakit na-involved dun sa sinasabing mga ghost project? O, dito na umabot sa punto yung aming diskusyon. Eh kasi nga, hindi raw naiiwasan na mayroong mga kontratista na hindi makatanggi sa mga opisyal ng gobyerno o kaya naman may mga taong hindi pwedeng tanggihan. Sabi ko, bakit? Eh kasi nga, hindi nila matanggihan na pag hiniram yung kanilang lisensya, pinapahiram nila. Katulad nung nangyayari na ilang government project na ghost, ibig sabihin walang makita. Eh, mga pinahiram daw yun ng lisensya, tapos, siyempre, pagka nagpahiram ka ng lisensya, mayroon yatang certain percentage, hanggang 6% yata ang binabayaran. So, kung ang kontrata, halimbawa, kontrata ng Diskaya, 6% lang yung kanya ibinayad sa lisensya niya. The rest, kung hindi mag-implement, wala na siyang alam doon. Pero ang problema nga, hindi naman yung nag-implement ng programa ng proyekto ang hinahabol, kundi yung kontratista. At ganun daw yung nangyari dito sa kaso ng mag-asawang Diskaya. Hiniraman lang ng lisensya, sabi ng iba nila, tapos, hindi in-implement ng tama nung nanghiram, sila lahat ang naputukan. Sana raw, kung ganon, dapat kasuhan din yung mga nanghiram na siya mismong hindi nag-implement ng proyekto. At siyang pinagugutan ng mga ghost project. Tama nga naman, mga kababayan ko, kasi nakakulong yung hiniraman mo, tapos yung nanghiram na hindi nag-implement ng project, malaya at namumuhay ng mariwasa. Oh, samantalang yung mga nagpakahirap at bumili ng payong, bumili ng payong. No, bumili ng sasakyan na may payong, ayun, nakakulong. Mm. Ay kaya nga, nagbibiro nga si Congressman Nep kahapon. Sabi niya, kaya ako, ayoko yumaman eh. Sabi ko, bakit? Kasi pag yumaman ako, hindi ko na kayo babatiin. Kasi mayaman ako, hindi ko na kayo kilala. Kasi magiging kasalamuha rin niya, puro mayayaman. Sabi ko, tsaka wag mong pangaraping yumaman kasi baka sa kulungan ka rin bumagsak. O kasi, sabi nga, sa bansang ito, bawal magpayaman dahil baka ka makulong. Oo. Siguro, biro lang yung binabanggit. Sa ka ng atin mga kababayan. Itong ating aalagatain. Aba pag-isipan niya nating maigi. At sabi nga, katulad halimbawa ng ilang mga kontraktor na umamin, ayaw naming maglagay. Ayan, sinasabi nila, ayaw rin nila maglagay. Pero, napipilitan sila dahil kung hindi sila maglalagay, hindi sila bibigyan ng proyekto. So, yun. Kaya nangyayari, resulta, substandard, nawawalang project, at hindi natatapos, ganon. Ganon ang nagiging sitwasyon. Anyway, iwanan natin yung issue na yan. At sabi ko nga, sana, makapag-isip-isip naman si Secretary Visitation at ayoko sanang gamitin yung termino ng kanyang dating kasamaan sa DPWH, huwag masyadong magyabang. Yun ang binabanggit. Huwag daw masyadong magyabang. Napayabang ng pagkakaltas daw ng costing eh. Tapos hindi naman pala yun yung cost. Kaya habol sa BICAM. Para hindi umabot siya naghahabol sa BICAM, huwag magmagaling o huwag magmayabang. Yun yung sinasabi. Anyway, in fairness naman kay Secretary Dizon nung nasa DOTR to, kita naman natin ng galing at hindi matatawaran. Kaya lang, siyempre, dumapo ka sa DPWH. Dapat pinamilyar muna kasi iba kasi yung gawain ng mga inhenyero eh. Oo. Tapos ka ng economic, tapos inhenyero ipapractice mo, baka hindi ka makagawa ng building. Hindi, ganun lang mga kababayan ko. Oo.
karpintero ka, pwede ka magturo. Pero yung teacher na magkakarpintero at hindi naman marunong karpintero, mahirap yun. Mm. Ekonomista ka na hindi ka naman marunong gumawa ng plano ng building, tapos ikaw mag-implement. Ganun lang ang mga kababayan ko. Oo, merong tamang tao sa tamang trabaho at tamang gawa. Oo. Ayun, ba ilang minuto na tayo? 34 na minuto ang nakakalipas sa ganap na ikapito ng umaga. At patuloy pa rin po kayo nakikinig dito pa rin sa Balitang Kongreso. At siyempre ako pa rin po nakakasama nyo, Felix Tambongko minus Rene Tichangco at minus Jimmy Mahusay. Abay, Tita Elma, magandang umaga po kay Tita Elma Morales. Ayan. Aba, ano bang sinasabi? Si PBBM daw at ang Kongreso, ano bang sabi ni Tita Elma? Sige nga, Tita Elma, basahin ko nga yung mga pinaggagawa mong balita. Okay. Tiwala raw yung Department of Education na napapakinabangan ng gusto ang malaking bahagi ng 6.79 trillion pambansang budget. Statement pala rin yan, ni Defense Secretary Sani Angara. Oo, ito raw ay makakatulong para ma-priority yung mga education kasunod ng pagpapatibay ng General Appropriations Bill. Oo. Ayun pala naman. Anyway, at may tumatawag sa atin. Oo, asan na ba yun? Paano ba hinahanap rito ang tumatawag? Bakit Oo, may hinahanap akong tumatawag eh. Sa akin ba yun, Melvin? Oo. Ano ba nangyari rito? Bakit huling-huli naman yung aking monitor? Huling-huli yung monitor ko eh. Delete naman yung monitor na to. Ba to? Yan. Anyway, at teka muna, pakilala muna tayo ng ating himpilan sa mga sumusubaybay ha. Huwag ko kayong alis at kami magbabalik matapos lamang po ang pagpapakilala ng aming himpilan. Stay tuned! DWRB News FM 103.9 ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9 ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9 ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9 ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9 ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. Ayun. Abay, 38 minuto makalipas ang ganap na ikapito ng umaga. Welcome back sa Balitang Kongreso. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Felix Tambongko. At minus Jimmy Mahusay at minus Rene Tichangco po tayo. Pero mamayang alas 8 po hanggang alas 9 ha. Mantabayanan nyo po
Yung programang Kalawit News ni paring Edwin Moreno. Oo, mga ngalawit na naman to. Oo, mga ngalawit na naman. Kaya lang, kadalasan si Kumari nakakakalawit, kaya hindi makaalis ng bahay, nakakalawit, eh. Oo. Si Raman Jimmy nakakalawit, talaga hindi nakakawala. Iginapos yata ni ano, ni Aling Lolet. Ayan. Ang aga-aga pa humihingi na sa akin ng ano, kahapon. Aga-aga humihingi ng link. Nung binigyan ko, hindi naman sumasagot. Oo. Hindi natin makontak si Congressman Numpong Ordanes. Anyway, at iwanan ho natin yung ano yan, yung issue na siguro by next week. Pasensya na ako, panay ang singot ko, panay rin ang ubo. Kasi usong-uso ngayon yung ubot sipon, hindi yung maiwasan eh. Ay kaya naman ako nadali dahil doon sa ano, sa usok. Allergy ho tayo pagdating ho sa ganitong mga ano, pagka ganitong panahon. Oo, allergy sa usok ng mga puputok. Ay kahit magkulong ka sa loob ng bahay, ang usok naman maamoy mo. Tapos kung kumalat, pangatlong araw bago kumalat. Uy, magandang umaga muna ha, kay Manong Rudy Pariñas, kay Congressman Rudy Pariñas. Laging ang aga sa mga prayer niya. Maraming salamat po kung Rudy doon sa araw-araw na prayer of the day na ibinibigay o binabahagi nyo. Ayun. Magandang umaga, Happy New Year din kay kasamang Jojo Sikat at ganoon din kay paring Romel Madrigal. At kay Gemini, kay Noel Tarayo, magandang umaga. Oo. O, yun. Magandang umaga. At si Kuyang Baldo, abay, si Kuyang Baldo, maigi pa si Kuyang Baldo, panay na panay ang sayaw eh. Hindi maawat eh. Oo. Ay, excuse. Medyo sumisimplang ko yung lalamunan ko talaga. Oo. Nagpe-fade yung boses ng inyong lingkod, mga kababayan ko. Ayun. Nagpe-fade. Melvin, paano ba i-update ito? Huling-huli yung monitor ko eh. Oh. Ito i-update ko nga. Kasi isang oras na huli. O, isang oras na huli. Hindi ko makita yung mismong kasabay ng programa. Isang oras ang huli, agar tulak mo papunta sa harap. Baka pwedeng i-refresh yan. O, yan. Meron pa yatang naiwanan tayo na issue na tatalakayin, Oo. Hindi kasi ako marunong magganito eh. Kaya magandang umaga muna kay Angelica Rayo Castañeda, kay Reyes Ray, kay Yani, paring Carlo, at kay Mayong, ayan, kay paring Kalawit, at kay Carlo Digo, magandang umaga sa inyo at happy listening. Ayan, yung isang binabanggit ko kanina mga kababayan ko na pagkwentuhan pa natin na issue. Ito, yun nung nangyaring turnover pala, hindi yung issue to, kundi balita. Yun ang ginawang turnover ng US vessel, US Navy vessel, sa Philippine Coast Guard. Noon pong 3 mangingisda na na-rescue ng United States Navy vessel. Oo. At tinatayang nasa 50 nautical mile ng west ng Bolinao, Pangasinan. Ito ay mga nasagip ng US Navy noon pong January 1, 2026. At ang mga na-release yung individual na turnover na sa Philippine Coast Guard at sa kanilang pamilya ay nakilalang sina Michael Levios, si Michael John Levios at Norjun Lupage. Pawang mga residente po ito ng Sitio Pokdol, Barangay Cato, Infanta, Pangasinan. Oo. At sa nangyari yung turnover, yan ay ginanap sa Rivera Pier sa Olongapo City sa Zambales. At ang tumanggap po doon sa tatlo ay yung Philippine Coast Guard at ang Local Disaster Risk Reduction and Management Office ng Infanta, Infanta, Pangasinan. Oo. At yun ang tatlo ay nag-turnover na sa good physical condition. At ibinyahin na sila sa kanilang mga tahanan at
para makapiling ang kanilang mga pamilya. Ayon ho sa US Navy, ang mga naturang mga mangingisda ay namataan, napalutang-lutang, at nakakapit dun sa kanilang lumubog na motor bangka. Ah, at nakatali sa payaw. Doon na rescue. Ano ba yung payaw? Oo. Pre, kalawit ano yung payaw? Ano yung katig ba ng bangka yun o yung anong tawag yun? Pilote. Sinasabi ko sa investigasyon na habang pabalik na raw itong mga naturang mangingisda, nagkaroon ng engine trouble. Kaya na-struck o naitaob ng malalaking alon. Oo, dahilan parang lumubog po yung bangka. At kalinsabahan nito ay nagpasalamat po yung Philippine Coast Guard sa US Navy USNS Cesar Chavez T, AKE-14 sa kanilang tulong. Yan, humanitarian assistance. At inulit nga nila yung commitment para sa kaligtasan po ng Pilipinong mangingisda. Oo. Oo. Ay, Melvin, hinahanap raw tayo sa YouTube. Hindi raw tayo makita sa YouTube. Oo. Oo. Okay, baka na-late lang. Hanapin mo maya-maya. Ay, pagka ganyan kasi medyo na-late ng konti eh. Yun. Pero, eto ho, yung katulad ng binabanggit ko po kanina, mga kababayan ko, kung nagka-problema po, may problema po yung Tereta Water District, pati yung Morong Water District, ganun din po yung naging problema po nitong Tumana, Barangay Tumana sa lungsod ng Marikina. Na kung matatandaan nyo po, ay nung nakakaraang bago magpasko, pinutulan din po ng Manila Water yun pong serbisyo ng tubig sa Tumana. Dahil para maligalig at na yung ating mga kababayan ay may problema sa tubig. Kaya nga, ang ginawa nga ng tanggapan itong si Mayor Maan Teodoro at ni Congressman Marcy Teodoro ay nag-allocate po sila ng kaukulang halaga na umaabot sa 15 milyon para may restore yung daloy ng tubig dyan po sa Tumana. Kaya bago nagpasko, nabalik po yung tubig ng Tumana. Dahil dun sa 15 milyon na inilabas ng city government para po ipampuno sa pagkakautang sa Manila Water. Pero kaugnay yung sa bagay na yan, mga kababayan ko, iminungkahi po nitong si Congressman Miro Kimbo ng ikalawang distrito ng Marikina na kuhanin na ng city government ng Marikina ang pamamahala sa water system ng Barangay Tumana. Kasi nga po, kahit nga ako yung inyong lingkod nang malaman natin na yun pala kung operasyon ng patubig dyan sa Tumana, barangay yung kausap at hindi yung munisipyo, hindi yung city government. Kaya dito pumapasok ko yung rekomendasyon ni Congressman Miro Kimbo na dapat ang mamahala na ay yung city government at huwag ibigay sa barangay. Magugunita nga ng kamakailan ay pinutol ng Manila Water yung supply ng kanilang tubig, Tumana. At dahil hindi nabayaran yung obligasyon na umaabot sa 37.19 million. At naibalik nga lamang ang supply matapos bayaran ng mayor yung 15 million na halaga ng utang. Ibig sabihin, may natitira pa na 17 milyon o 17, ba? 12, ano? 37 eh. 15, 30. Hindi lang. Ako, 37. So, 15 million yung nabawas dun sa dun sa 42 million. Tama. 12. Mm. So malaki pa, halos kalahati pa yung pagkakautang ng Barangay Tumana sa Manila Water matapos yung punan ng mayor yung 15 million. At ayon dito kay Congressman Kimbo,
na ipinakita lamang niya na pagdating dun sa usapin ng ano, ng serbisyo publiko, dapat walang politika. Walang usapin ng kulay-kulay kasi nga sa Tumana ho, may banggaan ho kasi diyan eh. May banggaan ng kulay-kulay eh. Matagal na ho tapos ang politika pero diyan sa Barangay Tumana hindi pa raw ho tapos. Kaya sabi ni Kimbo, huwag nang haluan ng politika. Dapat, hindi talaga dapat nahaluan ng politika. Kung maglilingkod, dapat maglingkod. At sinabi pa nga ni Congressman Kimbo na i-take over ng city government ang operasyon at management ng Tumana Water Work System. Alinsunod na rin sa itinasaad o itinatakda ng local government code. Alam nyo, ito ho yung nagiging komplikasyon eh. Basta't merong local water district, under po ito ng local water utilities. Ang problema, laging umaabot sa punto na nagkakaroon ng mga pagkakautang. So dito umaabot to na ito nag-uugad ang mga problema eh. Katulad din ng halimbawa ko yung Teresa, yung Moro. Puro ganito yung sistema eh. Oo, ang may utang yung water district. Tapos, pag nagkautang, napuputulan. Eh, ganito rin yung nangyayari sa Tumana. Kaya dapat city government na raw ang mga siwa. Ayon pa kay Kimbo, hindi kayang pamahalaan ng isang barangay ang construction, operation at management ng water system dahil kulang sa technical expertise at collection capacity. Sabihin, ang tinutukoy niya, kulang ng kapasidad o kakayahan para sa pangungulekta at saka yung kasanayang teknikal. Kaya nga hiniling din niya na payagan ang pagtatayo ng isang bago, moderno at maasahang water supply system na may 24-hour supply consistent na walang pressure at bagong metro. Pero mas magastos siya ito, Congressman Miro Kimbo Oo, itong ipinanukala niya. Eh, teka nga pala muna, bakit hindi na lang idiretsong ikabit niya pala yan sa mga water district? Bakit umaabot o kinakailangan umabot sa punto na nakakagulat kasi. Bakit hindi siya ikabit ng diretso sa Manila Water o kaya kung ano nakakasakop na water concessionaire? Para sa ganon, yung mga local district, anong tawag doon na nababawasan na. Kasi nakakalungkot mga kababayan eh. Oo. Paano? Isipin na lang. Water district ang nagpapatakbo pero pag nagka-problema, yung lokal na pamahalaan din ang nananagot. Bagamat may kautosan yung DILG noong 2019 na bawal makialam yung local government pero ang realidad doon hindi ho nangyayari na gano'n eh. Hindi ho nangyayari na gano'n. Kasi nga, wala kakayaan yung mga local district na magpatakbo. Ay pag umabot sa punto na gano'n, titiisin ba ng local government na mapasarado yung magtiis ng baho, magtiis ng uho yung kanyang mga kababayan? Hindi naman eh. So, yun siguro mga kababayan ko, dapat maging realistic din, maging makatotohanan. At siguro, pagdating doon sa punto ng local water utilities, total, balot na balot yan anong tawag dito, ng problema, lalong-lalo na yung mga government and control corporation sa ilalim ng pamamahala at gabay ng local water utilities, bakit hindi revisahin? Yun yung charter. Pagdating sa government-owned and control corporation at sa mga magpapatakbo ng mga local water district. Noong panahon ng walang Manila Water at wala akong Maynilad, okay lang ho yun eh. Okay pa, pero sa panahon na meron baka naman po pwedeng ma-centralize. Isa pa, dagdag pang problema, ito pa Hindi lang yung Manila Water, hindi lang dun sa Maynilad. Meron din pong ilang mga water concessionaire katulad ng mga subdivision. Ano ba sa subdivision? May Prime Water, may Centennial, pero Prime Water, pero hindi prime yung serbisyo. Kabi-kabi lang yung reklamo eh. Bakit hindi i-revise maigi? Andyan naman yung lupa, bakit pinapayagan ng lupa?
sasabihin, discretion yun dahil sa developer, privado. Pero ang naninirahan no, doon, mga constituent at mamamayan po ng Pilipinas. Oh, ang problema na, pumasok si developer, dinevelop yung housing. Nagtayo ng patubig, dagdag negosyo. Pero ang serbisyo, hindi naman nadagdag, wala sa ayos. Siguro, dapat siguro, revisayin talaga ito. Revisayin na yung mga charter kasi pag hindi yung nangyari yung pagre-revisan yan, ano pa yung maasahan ng ating mga yan? Di ba? Sayang yung, eh, tiwanan natin yung issue na yan. Oo. Siguro darating ang araw, mapag-iisipan din natin ilang mga mababatas natin kung ano yung tamang aksyon para sa mga bagay na yan. Oo. In the meantime, siguro, palibasa bukanan ng taon, dapat nga, hindi muna tayo anong tawag dito? Nagpapakainit sa pagtalakay ng mga issue kasi nga, sabagay, hindi ako nakakain ng maraming taba ngayon eh. Hindi masyado mauso ng high blood. Hindi naman tayo nakapangain ng maraming taba. Pwede kung uminit ng konti, alalay lang. Maganda umaga nga pala dyan sa mga tiga Mabitak, Laguna ha. At kumusta na ba yung problema nyo at sakit ng ulo nyo na isang tao dyan? Na dumapo na lang at akala mo'y paru-parong dumapo sa bulaklak at sinimsim ang kabanguhan ng bulaklak. Tinamaan ng magaling. Pati yung tani mo ng bulaklak ay kinakanya. Kamusta na ba yung mama na yun? Pambihira yan. Sana mabuti na lang at hindi masyadong maraming kidlat ngayon. Ayun. Ano pa ang naiwanan natin na tatalakayin kasi may nakasalansan akong tatalakayin, nakalimutan ko na yung iba. Anong ibig sabihin ito? Hindi yung totally nakalimutan, kundi meron lang hong mga ilang nagliway tayo. Lumihis tayo ng konti. Para kahit pa paano naman ma-educate yung mga kababayan natin, mabigyan ng ilang update mula doon sa mga tinatalakay natin na at tinututukan ng mga issue nito mga nakakaraan. Ayun. Teka muna, para makapag-prepare ang ating kasamang Edwin Moreno, tayo ay pansamantalang magpapaalam dito sa programang Balitang Kongreso at sa mga nakasama natin kanina. Diyan po sa programang The Observer Pusong Minero. Maraming salamat po sa mga sumubaybay sa The Observer Pusong Minero kanina. At ngayon, dito sa programang Balitang Kongreso, maraming salamat po. At sana ho, tayo ay patuloy na magkatalamitam at magkakwentuhan. Ayun. Hanggang sa muli po. Ako po, hindi ko maisa-isa yung ba't ayaw mong bukas, Melvin, no? Ayaw mong bukas, Ayun, bago pa. Ayaw pa ako pitik ng pitik. Ayun, asa na? Nawala na ulit. Ayan, maraming salamat dyan. Pala ka na yan eh. Ako na paring Carlo, ganun din kay Reyes Ray. Kay Mario Castañeda, ganun din kay Angelo Ridaha. Kay Dan Torbeles, maraming salamat sa kanyang report at sa report ni Reyes Ray. Ganun din kay Stanley Hamahit. Good morning po. Shout out from Sampaloc, Tanay. Yan. Anak pala ito ni Pangulong Pao. Good morning din, pare Felix. Sabi niya kay Romeo Anapada, Angelica Rayo, Castañeda, at ganun din sa iba pang mga kababayan natin na sumubaybay naman sa kanilang mga transistor. Kaya lang, bihira na may transistor ngayon eh. No, bihirang-bihira na. So maraming salamat po. Hanggang sa muli ako inyong lingkod, Felix Tambong ko nagsasabi ng daigdig na ito ay hindi natin minana sa ating mga magulang. Ito po ay inihiram lamang natin sa mga bata. Maraming salamat. Magandang Sabado ng umaga po sa inyong lahat. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Bye-bye! Thank you. WRB
News FM 103.9. Ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM. Ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9. Ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM. Ang